Itinuturing na raw ng NBI na person of interest si Senator Robin Padilla sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Run. Run. Malinaw naman, sabi ng Senate, protective custody nila. So, ibig sabihin, sila dapat lang sumagot. So, hindi dapat ni Senate President at ng mga senador. Ano nangyari, di ba? Well, Mr. Bato de la Rosa, we will be coming after you. Huwag kang matutulog ng dalawang mata kasi maaring nandiyan na sa tabi mo ang hahabol sa'yo. A few moments later. Nako! Ito na. Posibleng patong-patong daw na kaso ang harapin ni Senador Robin Padilla ayon sa ulat. At ito ang obstruction of justice, harboring a criminal fugitive, at aiding and abetting a criminal. Nako! At naniniwala ba kayo na sa pagkawala ni Senador Bato, dapat managot ang bagong liderato sa Senado, si SP Peter Alan Cayetano? May mga nagsasabing si Cayetano ang direktor daw sa palabas sa Senado. Gumagamit ng bato para manalo sa kudita laban kay Soto. At si Padilla naman ang aktor sa pagpatakas kay Bato. Ano ito? Protective custody? O ito ba'y protective escape? Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brindel Talibong, muling magkasama ninyo sa usaping ito. At para sa ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo na paabot sa ating live streaming, nagsubaybay ngayon, no, inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment ninyo kung saan kayong lugar sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFWs, para alam natin kung saan napaabot ang ating video, ang ating talakayang ito, mga kapatid. Welcome sa lahat ng mga suking taga-subaybay. May mga katanungan tayo dyan. No, ang katanungan natin, Busis ng Masa, nasa YouTube. Naniniwala ba kayo na dapat mapanagot sa pagkawala ni Senador Bato si SP Cayetano at Senador Robin Padilla? May ginagamit na palusot si SP Cayetano. Ano yon? Noong sa panahon daw ni John Losada, siya ay nakustode doon sa mga madre. Pagkatapos, inilipat sa Lasal Green Hills. Kaya yun din ang nangyari kay Bato. Abay, malaking pagkakaiba. Bakit? Yun ang tatalakayin natin. Hindi talaga mabinta yung palusot na yan. No? Ang laking pagkakaiba. Tabayanan niyo. Ating ipaliwanag bakit malaking pagkakaiba kay Bato at kay Jun Losada. So, nagkasundo sila sa NBI director na mananatili muna doon sa GSIS building. Hindi yan sa Senado dahil isinailalim nila ng protective custody si Senador Bato. Pero ang tanong dito, kung yun ang pahayag ni
Senador SP Cayetano na protective custody yung ginawa nila kay Senador Bato. Nakapagtataka. Bakit kailangang ilabas nilang palihim si Senador Bato? Bakit itinago sa publiko ang tunay na galaw nila? So, ang protective custody ay ginagawa ito para sa seguridad sa isang tao habang sumusunod sa proseso ng batas. Hindi para umiwas sa warrant of arrest o sa pananagutan. So, kapag ang isang tao ay may kinahaharap talaga lalo na sa warrant of arrest at mabigat na kaso, crimes against humanity. At ito'y tutulungan para makatakas o kaya makaiwas sa mga otoridad. Abay, ibang usapin na ito. Kaya maraming mga nagtanong kung ito ba'y protective custody o talagang protective escape ang nangyari. May video ngayong nalabas bago nawala si Bato. Pakita natin. Ito ba'y drama? Sa loob ng Senado? Sino bang direktor nito? Mapansin ninyo mamaya mga kapatid. Kumakalat ang videong ito. No? Kaya, mas lalong lumalala talaga ang pagduda dahil sa mismong Senado pa umano ginagawang entablado ng drama sa politika. So, kung walang intensyon na pagtakban o patakasin itong si Senador Bato, bakit hindi na lang hayaang harapin ni Senador Bato sa yung legal na proseso at linisin ang kanyang pangalan sa tamang paraan, di ba? Hindi trabaho ng senador ang magdesisyon kung sino ang kriminal o hindi. Ang korte lamang ang may kapangyarihan na magpasya batay sa mga ebidensya at testimonya ng mga saksi. Kaya, imbis na gawing pelikula ang sitwasyon, mas dapat nilang ipakita talaga na ginagalang nila ang rule of law at ang due process. Ngayon, mga kapatid, pansinin ninyo na pinatay nila ang ilaw doon sa Senado. May video dyan, kumakalat, no? Pinatay nila ang ilaw. Sandali, asan ba yun? Ito. Sir Robin. Senator Bongo, Senator Mark, Senator Camille. Yan. Ayan na, pinatay yung ilaw muna namin para hindi kami makita. Pinatay daw ang ilaw para di sila makita. Pero nakapagtataka, ba't nag-live sila? Habang pinatay ang ilaw, ba't ang ingay nila? Kung ang gusto nila hindi sila makita, pero ang ingay sa palibot nila. Kung totoong under attack ang Senado, bakit mismong ang Senate, Senate Sergeant of Arms, ang nakumpirmang nagpaputok sa loob mismo ng Senado? Hindi ba mas lalong nagpapakita ito na ang pangyayari ay internal na nagpaputok at hindi external na pang-atake? So ang tunay na attack talaga, kung under attack sa Senado, kapag nalagay sa alanganin ang integridad, lalo na ang kaayusan ng institusyon sa Senado, dahil sa mga aksyon ng mismong mga taong dapat nagpamamatili ng seguridad at lalo na sa disiplina sa loob nito. Ang nakapagtataka pa, ba't nawala
ang CCTV. Ha? So kung ordinaryo lang na aksidente ito, kaya nga inutos na ngayon sa ombudsman na ilabas talaga yung CCTV para makita ang galawan. At lumabas na. Lumabas na umano. So bakit yung sunod-sunod na putok at biglang nawalan, pinatay yung kuryente habang naka-live pa si SV Cayetano? Bakit usap-usapan ngayon yung pagkawala o pagtago sa CCTV footage? So kapag may krimen o kaguluhan talaga, ang unang pinoprotektahan ay yung ebidensya, hindi sa pagtatago. Kaya lalong dumami talaga ang pagdududa sa publiko na may tinatakpan ba na mga pangyayari diyan sa Senado. Mismong ang ombudsman ay humingi ng CCTV footage at nanawagan sana walang mangyaring cover-up. May viral video rin kung saan narinig si Senador Jinggoy Estrada nang sabing itago yung CCTV. Pero kinalaunan nilinaw niya na yung pagtago daw para i-preserve ang CCTV. At sa pagkawala ni Senador Bato, ito ang pahayag ni NBI Director Mervin Matibag. Malinaw naman, sabi ng Senate, protective custody nila. So ibig sabihin, sila dapat nang sumagot. Sagutin dapat ni Senate President at ng mga senador. Ano nangyari, di ba? May talo po kayong kasuhan sila? Wala pa tayong pinag-uusapan na gano'n. Sila muna siguro. Tingnan natin kung paano. Last na lang po, may hinihingi pong document po na kopya ng warrant si Senator Cayetano. Nabigay na po ba natin itong mga Ay, di natin sila bibigyan siguro ng kopya kasi wala naman si Senator Bato na ron eh. Dapat itinago nila. Bibigyan namin sila ng kopya. Oh, yan. Sabi sa press conference ni Cayetano, wala daw warrant. Ibig ba sabihin dahil hindi sila nabigyan ng kopya, ang konklusyon wala ng warrant? Ibig ba sabihin na ang mga otoridad, lalo na ang NBI, kumikilo sila na inilagay sa panganib ang kanilang sarili na hulihin si Bato na walang warrant? Ganon ba? Kababa ang tingin nila sa institusyon ng NBI? Kaya balikan natin. Kung totoong protective custody talaga ang ginawa ng Senado kay Senador Bato, bakit kailangang ilabas nila si Bato de la Rosa ng madaling araw at palihim na kasama si Senador Robin Padilla? Tandaan natin, ang protective custody ay para maprotektahan yung isang tao habang hinaharap yung proseso ng batas. Hindi para ilayo o kaya itakas sa mga otoridad. Kapag may warrant o legal na proseso, dapat itong sundin. Hindi pwedeng gawing taguan at gawing sa pamamagitan ng institusyon ng Senado makatakas yung wanted. Dito na pumapasok mga kapatid, yung malaking tanong sa kredibilidad mismo ng pahayag ni Peter Alan Cayetano. Kung walang intensyong itago o walang intensyong ilayo si Senador Bato, bakit hindi siya pinaharap ng maayos sa legal na proseso? Naging impresyon tuloy, lalo na sa publiko, ay hindi protective custody, kundi protective escape ang nangyari. At kapag ang isang opisyal ay tumutulong para maitago o kaya mapailayo ang isang taong hinahanap sa batas, abay, posible itong makita talaga ng publiko na bilang obstruction of justice ang ginawa. Dahil walang sinuman ang dapat mas mataas pa sa batas. Di ba? So, kung tunay na protective custody ang nangyari,
bakit nagkaroon ng sunod-sunod na putok? Merong lockdown, merong nawala ang ilaw, pagkatapos ay napaulat na nakalabas na pala si Senador Bato. Dito nagiging kaduda-duda ang paliwanag ni SP Cayetano. At sa mga sangkot, ang protective custody ba ay para tiyaking ligtas at nasa kustodya ang isang tao o hindi para magkaroon ng sitwasyon na para bang cover up sa operasyon habang nawala ang taong dapat binabantayan nila sa kanilang institusyon, sa loob ng kanilang institusyon. So, bilang leader ng Senado, sa mga pangyayaring ito mga kapatid, ano kaya? Dapat bang managot itong si SP Peter Alan Cayetano at magbigay ng malinaw na paliwanag sa publiko? Sino ang nag-utos ng lockdown? Bakit pinatay ang ilaw? Bakit may putukan? Kung ang sabi nila'y warning shot lang, bakit sunod-sunod ang putukan na parang nagiging nagkabarilan? At paano nakalabas si Senador Bato kung talagang nasa ilalim siya ng proteksyon sa Senado? Paano iniwasan ang mga otoridad na nag-abang sa kanya? So kapag maraming butas ang kwento, natural na lamang na magtanong ang taong bayan kung protective custody ba talaga ito o protective escape ang nangyari sa Senado. Okay. Ituloy natin. Ituloy natin. Ito ang sabi ni, reaksyon ni Trillanes sa sinabing under attack. Under attack ang Senado. Doon sa live stream ni Aimee, sinasabi niya, ito na, sinusugod na kami. Ng kapatid ko, sabi niya, si BBM nag-ano nito, nag-utos, ganyan. Then si Alan, sinabi niya, the Senate is being attacked. Kung hindi mo alam yung nangyari at nangyayari, nakikinig ka lang at pinapanood mo sa live stream, parang talagang ginigera na eh. Parang World War III na eh. Pero hindi ganun. It was staged. Sila yung sumugod doon eh. Sila yung pumasok doon. Kaya alam mo, nag-create ito ng international scandal. At alam mo, yun na nga, yung mga tao ngayon confused. Pero ngayon, when the dust settled, ngayon tinatanong si Cayetano, sino ba yung umaatake sa Senado? Ngayon, nagre-reverse psychology siya, naggalit-galitan siya para hindi siya ma-on the spot. Oo. Tinanong siya sa media, di ba? Grabe, nagalit-galitan talaga si Cayetano. Oh. Sino ba ang umaatake? Kung totoong inaatake ang Senado, under attack ang Senado, dapat malinaw na ipaliwanag talaga ni Cayetano kung sino yung umaatake at ano yung ebidensya. Di ba? Hindi pwedeng puro emosyon at galit sa media kapag tanungin sa press conference, sino ba yung umaatake? Natural trabaho ng media na mag-usisa lalo na kung may putukan, lockdown, pagkatapos may napaulat na nawala ang CCTV footage, pagkatapos yung ilaw sa loob ng Senado, pinatay at muling umilaw na naman, pinatay na naman, at ang kanilang explanation para daw di sila makita. Paano di sila makita na habang nakapatay, nag-live sila sa cellphone at napakaingay sa paligid? So sa ganitong sitwasyon, mas kailangan ang transparency kaysa drama at paawa effect. Kapag kulang ang paliwanag, natural lamang na ang mga tao ay magdududa, lalo na ang taong bayan. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang drama sa loob ng Senado? Ito ang
ito ang pangyayari bago si Senador Bato nawala. Ito. Sir Robin, Pansinin niyo dito, biglang mamamatay ang Senator ilaw. Bongo, Senator Mark, Senator Sa ating boses ng masa na ang katanungan ay naniniwala ba kayo na dapat managot sa pagkawala ni Bato si Cayetano at Padilla? Sa ngayon ay 86% yes, 14% no. Okay, tuloy natin. Camille, ayun na, pinatay yung ilaw muna namin para hindi kami makita. So napansin ninyo? Sabi ni Senador Jinggoy, pinatay ang ilaw para hindi sila makita. Kung totoong pinatay ang nakita na yan. Ang layunin nila pinatay ang ilaw para di sila makita. Bakit naka-live pa sila? Gamit ang cellphone na umiilaw. At mas lalo tuloy makikita sila kahit pinatay ang ilaw dahil umiilaw ang cellphone nila. At kung nagtatago talaga sila, bakit narinig nyo? Napakaingay habang naka-blackout. So ang totoo, hindi nagtutugma talaga yung paliwanag nila sa aktual na pangyayari. Kung seguridad ang dahilan, bakit parang mas naging palabas kaysa operasyon mismo ang nangyari? Tuloy natin ha. Bigla na naman itong umilaw. Lahat dito, pensyonado. Lahat daw tensyonado. Ba't tensyonado kayo? Nasa loob ng Senado pagkatapos ang daming mga miyembro ng Sergeant at Arms dyan. Hindi namin alam kung bakit ganito pangyayari dito. Parang hindi na ginagalang yung Senado bilang institusyon. Yan. Ang sabi ni Senador Jinggoy, mga kapatid, na hindi umano nila alam kung bakit nawalan ng respeto. At bakit ganon umano ang nangyari, hindi nila alam. Paano naging hindi alam kung alam ninyo na si Senador Bato de la Rosa ay may kinaharap na kaso at mabigat yan na kaso dahil crimes against humanity at may ICC warrant of arrest at naging sentro pa ng kontrobersyal sa loob mismo ng Senado. Ngayon, may ulat na mismong Senate mismo sa Sergeant at Arms ang nagpaputok sa loob ng Senado habang naka-lockdown ang gusali. Sino ngayon ang tunay na sumisira ng digdigdad sa institusyon ng Senado? So, mas lalong kaduda-duda talaga nang sabihin ni SP Cayetano, protective custody daw ang ibinigay nila kay Bato. Protective custody lang ang ginawa. Pero kalaunan, napaulat na nakalabas na si Senador Bato, kasama pa si Senador Robin Padilla. So kung totoong proteksyon ang pakay, bakit parang nagiging protective escape? Di ba protective escape ang dating nito sa publiko? Hindi media at hindi mamamayan ang sumisira sa imahe ng Senado, kundi ang mga aksyon na nagsusuwagan ng mismong nasa loob mismo ng Senado. Okay,
balik natin. Bumalik ang ilaw. Pinatay nila dahil para di daw sila makita. Pero ang ingay nila at naka-live pa, ngayon, bumalik. No? Bumalik ang ilaw. Pinatay lang sandali, binalik din agad. Kaya, mas lalong dumami ang tanong dito sa publiko. Kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng Senado? Kung totoong may seryosong banta, bakit parang naging palabas na ang resulta sa makikita sa Senado mismo? Muling umilaw. Muling pinatay na naman. Napansin ninyo, muling inilaw. Muling pinatay na naman ang ilaw. Habang mapansin ninyo ang paligid, napakaingay talaga nila sa loob. So, kung totoong maayos at malinaw ang operasyon, bakit kailangang madilim at maingay yung nasa loob ng Senado? Habang naka-lockdown ang Senado, di ba? Sunod-sunod ang putok. Lalo na tuloy, dumadami yung mga katanungan. Ano ba talaga yung palabas sa loob ng Senado? Bakit parang mas maraming pagtatago kay sa paliwanag pa? Ito, pinatay muli. Muli na namang binuksan ang ilaw. Pinatay na naman. Binuksan na naman. Ano ba talaga ang gustong ipaabot nila dito sa publiko? Sa ating katanungan, naniniwala ba kayo na dapat managot sa pagkawala ni Bato si Cayetano at si Padilla? 88% yes, 12% no. Okay, tuloy natin. Okay, so si Senator Loren at si Senator Puyaga, finally got in touch. So, di ba, napakaingay. Pinatay para di umano sila makita, pero napakaingay. Dito, nagsimula na ang live ni SP Alan Peter Cayetano. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Tia and si Senator Loren called the NBI. Napansin nyo? Pinatay ang ilaw. Pinatay ang ilaw para hindi sila makita. Yun ang dahilan sa pagpatay ng ilaw. Pero tingnan nyo, bakit si SP Cayetano mismo ay inilawan pa gamit yung cellphone habang naka-live? Imbis na maitago yung mga pangyayari, lalo lang naging sentro ng atensyon yung iskina. Ang tanong tuloy ng publiko, seguridad ba talaga ang prioridad nila o may palabas na gustong ipakita sa publiko? So, imbis na malinaw na paliwanag, mas lalo tuloy na nagkakaroon ng pagdududa. Ano ba talaga ang gustong palabasin dito ni Senador Cayetano? Na may attack? Kahit hindi tugma naman sa mga pangyayari at ebidensya sa kanilang sariling kwento mismo? Okay, tuloy natin. He said wala daw sila dito. Yun, pinatay ang ilaw para di sila makita, tapos inilawan siya gamit ang cellphone dahil naka-live siya. Ano to? Drama? Pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-best na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly. Sa putukan na nangyari sa loob ng Senado, sinisisi dito tinatawagan ni
SP Cayetano ang NBI director na nauna nang pinaalis nila dahil isinailalim sa protective custody si Bato. Ngayon, may mga putukan na nangyari dito, ang NBI ang sinisisi nila. I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. Ba't kailangan gumamit sila ng kunting ilaw, patayin yung ilaw habang naka-live? Diba? Ibinalik nila ang ilaw kanina. Ba't kailangan pang patayin talaga at yung ilaw ng cellphone ang gagamitin nila habang naka-live? Anong palabas ito? So, I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa... So may natanggap daw umano siya. Sabi ni Cayetano na may nagsabi daw na dapat silang umalis sa Senado dahil may mangyayari. Ang tanong, sino ba yung nagsabi? At bakit hanggang ngayon walang malinaw na paliwanag sino ba talaga ang nagsabi na may mangyayari? So kung totoong delikado ang sitwasyon dahil sa sunod-sunod na putok, bakit noong pumasok, di ba nakita nyo sa video, noong pumasok na ang SOCO, sumamasok ang SOCO, Scene of Crimes Operative, doon sa Senado, nag-imbestiga. Nakita niyo? Si Senador Bato kasama pa ang kanyang abogado nag-selfie, si Senador Bato, sa mga kumakalat na basyo. At yung mga natamaan ng bala. Hindi ganyan ang kilos ng taong nasa aktual na panganib, di ba? Tuloy natin. Yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin and we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi niya dadating na. So again, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So ang Sergeant at Arms ang nagkumpirma na may putukan dahil napaulat, ang nagpaputok pala ay Sergeant at Arms. Kaya wala bang direktor sa pagpaputok na ito? Tuloy natin. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will... So dito, parang talagang kinukuha nila ang emosyon ng mga tao. Say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Turn off the lights, pero inilawan sila habang naka-live, di ba? So, ano ba talaga ang gustong ipalabas? At ano ang sabi ni Trillanes kaugnay dito sa sinabi nilang under attack? Alam na po nung Senate Security na yung mga NBI agents ay nandoon sa GSIS building, which is not a part of the Senate premises. From a formation, nag-full battle gear yung mga Senate Security at yung Sergeant at Arms. Tapos, dire-diretso sila, nakikita ng media, tapos pinigilan yung media, papunta doon sa mismong area kung saan sila eventually, in a matter of seconds, nagputukan na. Ni wala man lang verbal altercation, nagpakilala daw na NBI, tapos naka-uniforme pa, pero pinaputukan mo pa rin? Ayun. Ang tanong, bakit kailangan pinutukan ninyo yung NBI na nagpakilala na kumuha ng bag na may mga ID? Ang layunin umano nung pinahuli nila at nagsunod-sunod ang putukan dahil sabi nila ay warning shot. Paano nagiging warning shot yun? Na
sunod-sunod parang nagkabarilan. Kaya dapat managot talaga, lalo na ang Sergeant at Arms sa Senado nito na ang ombudsman may kilos na kaugnay diyan. Hindi pumapasok sa Senado. Tapos after that, sunod-sunod na putok galing sa side nila. At hindi lang yan, nakuhang-kuha sa video. Ang mga NBI na nandun sa building ng GSIS, pinaputukan sila. interesting dito, talagang hinayaan nilang makapture ng media yung putukan na yun para ibo-broadcast yun to sow chaos not only domestically but internationally. And they hope to gain public sympathy from that. Gagamitin din nila eventually dun sa mga petitions sila sa Korte Suprema. So maliwanag na all of these are scripted and staged. Yan. So, hindi ba ito bahagi sa script? Kaya, noong tinanong na siya sa isinagawang press conference, abay, sa pagtanong sa media, nitong si Peter Alan Cayetano, sino ba talaga ang umaatake? Dito makita na natin, bigla siyang nagalit. Nagalit talaga siya. Pagalit-galit na siya dito. Tututukan kita ng barel, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pa. Is it not an attack? Sorry ha. So, yan ang kanyang argumento. Pinasok ang bahay mo. Tututukan kita ng barel, papasukin ko bahay mo na may... Tinututukan kita ng barel, papasukin ko ang bahay mo. baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan Nag-warning shot ka. kita pabalik. Is it not... Pinutukan. Sino ba ang nag-warning shot? Di ba ang Sergeant at Arms sa Senado? But warning shot ang term na kung napansin ninyo, nasunod niyo ang video, sunod-sunod, parang nagkabarila na. Warning shot pa ba yun? Not an attack. Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. So dito, grabe, pagalit-galit na si Cayetano na ang Senate daw, under attack. Balik natin. Tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. May isang bullet daw. Salamat sa suporta ni Yusol. Hello, kumusta? Long time. Yusol ha. Maraming salamat sa suporta. So, tuloy natin mga kapatid. Dito, nagalit-galitan na si Cayetano. Kung warning shot lang talaga yung putok ng Senate Sergeant at Arms, bakit sunod-sunod yung mga putok? Diba? Yung narinig na parang may nagkabarilan talaga. So kung kontrolado naman yung sitwasyon, bakit nagkaroon pa ng lockdown? Diba? Bakit kailangan pang patayin nila yung ilaw kung wala silang gustong ipalabas na palabas? At bakit nagkagulo at ang ingay nila sa loob? So, lalong dumabi talaga ang tanong dito mga kapatid, imbis na malinaw na dapat ipaliwanag, nagiging mas magulo yung pangyayari. Tuloy natin si Cayetano sa bahagi lang sa kanyang press conference. May isang bullet daw sa taas. Kasi nga last night nung naghiwalay kami, so far daw isa pa lang, Tapos eto kasi sinabi ko kay Sec Remulla, I'll make sure na yung commitment ko not to influence or walang political angle yung aking explanation ng investigation. But he sent me that text na so far yun yung report niya. So I'll send it na to you. Paano mo na lang. Sir, wala kang sinabi si Jaya Clarita kung nasaan yung NBI, kung nasa GSIS side o nandito sa Senate?
because nga meron ongoing investigation, I don't wanna speak details for details, but I'll just tell you what he told me last night nung kaharap din niya yung police, na nakita nila na nakalagay doon yung letra and everything, and winorningan nila. But, you know, So, pulis ha, nakita nila, may letra, may pulis. Ba't kailangan nilang warningan yung pulis? Aber? Otoridad. Nakita lang na may marka. Bakit kailangan warningan? At yung narinig na putok, sunod-sunod na putok, hindi yun warning if I tell you more details than that, pati people will already think or speculate. So I'd rather tapusin nila. Ang sabi sa akin ni Sec. John Vic, bina-backtrace nila. They got a lot of IDs. Sa the guy na bumalik, pinabalik daw siya para kunin yung bag. So, pinabalik para kunin ang bag. Bakit kailangan nilang paputukan yung kumuha lang ng bag? Di ba kasali sa script kaya yon? Okay, tuloy natin. Puno ng maraming IDs sa bag. Maraming ID sa bag. ID? Natatakot na ba kayo sa ID? Kung maraming ID? They got his fingerprints, bina-backtrace niya. When I left, they were bringing him to Pasay for inquest. So, yun ang hinuhuli nila. Yung nagkuha ng bag na maraming ID, yun ang pinaputukan daw at yun ang hinuhuli nila. Nako, kapwa authority para ipatupad, hinuhuli nila. Pinuputukan nila sunod-sunod. Anong nasa loob ng bag? Maraming mga ID. Natreaty na ba kayo sa mga ID? Tuloy natin. I haven't gotten the report. Unfortunately, pinauwi namin lahat ng lawyers kasi nung sinabing clear na, nakiusap din yung mga police so that their work is easier, paalisin na. But can I just mention this, guys, di ba? Unprecedented nung Monday. Yan. Na meron law enforcers na makikipaghabulan sa isang senador. Unprecedented yan. That never happened in the Philippines. Totoo. Na ngayon lang nangyari na may ahente sa NBI na nakipaghabulan sa isang senador. Ngayon lang talaga ito nangyari sa kasaysayan sa ating bansa. Totoo. Dahil ngayon lang din nangyari na may senador na may ICC warrant of arrest kaugnay sa kanyang kasong crimes against humanity. At ngayon lang din nangyari na may isang isinailalim umano sa protective custody ng Senado pagkatapos nauwi sa kontrobersyal na pagpapatakas. Kaya huwag nilang palabasin na normal lang ito o simpleng political drama. May seryosong usapin ng pananagutan at integridad ng institusyon ng Senado. Okay, tuloy natin. Secondly, taking away coup d'etats, di ba? First time then, in my view na may ganun armed attack. Nagkudita sila, totoo. Ginamit si Bato para makakuha siya ng boto sa kudita laban kay Soto. So, ngayon, kung siya mismo ang umamin, si Senador SP Alan Cayetano na pinasakay niya sa sasakyan si Bato. So, ibig sabihin, siya ang direktor paano makapasok si Bato, nakapasok si Bato sa Senado para makakuha ng boto. Ngayon, kung siya ay nakakuha ng boto galing kay Bato para maluklok bilang bagong SP, Senate President, sino ang direktor para si Bato makatakas? And hindi sila tumakbo They were somehow holding their ground. All of you were here, di ba? So there's a speculation gobyerno yan, there's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo, diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito lalong dumami yung police. That's why nga Sec. John Vic wanted to go upstairs to
Yan, hindi diversionary ang ginawa nila dahil kung diversionary daw o mano, lalong dumami ang pulis. Dumami na nga ang pulis pero ang tanong dito, sa dami din na mga pangyayari na parang palabas, ang totoong nangyari, nakalabas talaga si Bato. Di ba? Okay, tuloy natin. Make sure it's okay. But nung kausap ko yung anak, his tired, etc., I respected that. Sec John Vic respected that. But kagabi, bumaba pa si Senator Bato. Bumaba pa siya para magpakita eh. That was the last time I saw him. Go ahead. Pero SP, sa binasa niyo po, inamin po ng asawa ni Senator Bato na he used that commotion, ano yung nangyari, para makalabas ng siya. I will not interpret because sabi niya baka. Because he did not escape during after. But ang sabi din kasi nung asawa niya, after niya nakita na someone will go so far as lusubing a Senate just to get him, that's why he did it. Kasi kung if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape because there's no warrant eh. Di ba? There's no warrant. So, So wala umanong warrant. Kung walang warrant, narinig niyo galing mismo sa bibig ng Senate President, walang warrant daw. Totoo bang walang warrant? Bakit sa pahayag mismo ni Robin Padilla sa kanyang Senate privilege speech, sinabi niyang totoo na may warrant. Ibig ba sabihin, yung pahayag na yan Robin Padilla ay hindi totoo? Nagsusuwagan sila dito. Kung totoong walang warrant, bakit pinoprotektahan nila at isinailalim nila sa protective custody? Kung walang warrant, ibig sabihin, gusto nilang ipalabas dito, kumilos ang mga otoridad, lalo na ang NBI, na illegal. Ito'y gusto nilang ipalabas dahil kumilos, gustong hulihin si Bato na walang warrant. Ano ba yan? Tuloy natin. he's free to go. For example, so walang warrant o mano. Maniniwala ba kayo mga kapatid? Tinanong siya sa media, bakit nakaalis kung ilalim siya sa protective custody ng Senado, bakit nakaalis si Bato? Walang warrant. At dahil walang warrant, he is protective daw umano. He is free na umalis. Pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. So, yan ang kanyang analogy. Pumunta ka sa simbahan, humingi ka ng proteksyon, pero nasa iyo kung gusto kang umalis. Iba ang kay Bato. Si Bato kinumpirma kahit pa ni Robin Padilla na confirm may warrant of arrest. Kaya para di siya mahuli, isinailalim ninyo ng protective custody. Ngayon, kung talagang walang warrant of arrest at wala kayong planong may drama na ilayo siya, itago siya, sa mga naghanap sa kanya, bakit sikretong pinalabas si Senador Bato? Tuloy natin. Happen kay Jun Lozada. Yan. Si Jun Lozada daw umano. He slept on my couch on the 5th floor. And then, nung sinabi, doon na lang siya sa mga madre. And then, sinabi, doon na lang siya sa Lasal Green Hills. Lumipat siya doon. Ayan, ang kaniyang palusot. Mali ang paghambing ni SP Cayetano sa pangyayari ni Jun Lozada noon at kay Bato ngayon. Bakit? Si Jun Lozada noon, whistleblower siya na humingi ng proteksyon dahil umano may banta sa kanyang seguridad. Habang si Senador Bato de la Rosa ngayon, may kinaharap itong warrant of arrest sa kasong Crimes Against Humanity na mula mismo sa ICC, International Criminal Court, at mabigat ang kasong to. So, mas mabigat at seryoso ang usapin dahil
may malinaw na obligasyon at may pangako ang Senado na siya'y isa ilalim sa protective custody para maiwasan yung pagdampot sa kanya dahil nandun na ang mga NBI. So, kung tunay na nasa ilalim ng custody ng Senado si Senador Bato, bakit siya nakalabas at nailipat ng hindi malinaw sa publiko kung paano nangyari yun? Hindi nagkakaroon, kung, di ba? Mas nakaduda pa ang mga pangyayari. Hindi ito simpleng paghanap ng ligtas na lugar. Gaya sa kay Jun Lusada noon. Ang tanong ngayon, protective custody ba talaga ang ibinigay nila kay Bato? O naging paraan ito para makaiwas sa pag-aristo sa kanya? Kaya sa katanungan natin na nasa YouTube, ang tanong natin, ay naniniwala ba kayo na dapat managot sa pagkawala ni Bato si Cayetano at Padilla? Yes, 88%, no, 12%. Maraming salamat sa inyong partisipasyon, sa inyong pagsubaybay. Ito inyong lingkod. Tutukan natin ito mga kapatid, ang mga pangyayari sa ating bansa, lalo na sa usaping ito. Hanggang sa muli. Bye-bye.